God is good all the time. Continuation, Part 42. Ayaw niya ng operation. And malaki pasasalamat namin kay God na successful yung ginagawa ng specialist ko. Lalo na kay Mick, he was praying all night and day na wala na mangyari sa akin. Then after 7 days lumabas na ako sa hospital. Naikwento pala ni Mick sa akin ang mga experiences niya, paglabas-pasok sa hospital lalo na sa gabi. Sabi niya sa araw wala daw feelings siya nakakaiba. Ok lang daw nalabas-pasok ka sa araw. Sa gabi kinikilabutan talaga siya. Kasi pumupunta siya to visit me after dinner. And I am so lucky to have my mother-in-law na kasama namin sa bahay, bali extended family kami. And so far so good naman yung mga kasamang bahay ko. Okay naman relationship namin. My mother-in-law was 85 years old that time. And malakas pa rin siya, she can do things like 60 years old. She do all her things like washing. Shopping, yun lang ang routine niya sa araw-araw, she need to go out. Kasi naniniwala siya na once a person stops on what she's doing, everything will be stopped, and that means they're gone and finished. And is death ang katumbas na yun. Kaya ayaw ng mom ni Mick to stop doing on what she did. Kasi she want to enjoy life. Nag-stop lang siya noong na-break yung hip niya. And once she recover, she still do what she did. And she passed away at the age of 100 years old. And napapansin ko mga Italian talaga have a long life kasi puro plant-based yung kinakain nila. Di masyado sa mga karn. Plant-based lang jud sila talaga. And my mom-in-law was a big help for me while I was in the hospital. Pinagloloto niya family ko, she had to feed 10 people with the help of Mick of course. Although mga anak namin hindi naman big eater, so ok lang din if si Mick ang gumawa na yon lahat, but si mama lang ang magluto sa mga adults of 3 kasi may twin brother si Mick. Ang tabi lang naman bahay naman. We're living in the duplex house. Umira kami sa isa, sa kabila naman ang mama ang brother ni Mick. So bali open yung sa likod ng fence sa bahay namin, bali we took off 2 panel of fence sa division ng bahay para makalabas-pasok kami from the back. Fully fenced kasi yung bahay and ayaw namin rumampada sa harap. So we make an opening sa likod to access both property. Kaya yon. Apos paglabas ko pinilit ko na ako na ang magluto sa family ko, but mom insist na pahinga muna ako, kaya siya pa rin nagluto doon sa bahay niya, and punta lang kami doon para kakain, but mostly doon kami nagstay sa kabila mga bata, and si Mick doon lagi sa kabila, kasi I need to have a rest ang gain energy ba. Ang tama talaga pumunta sa kabila para kumain. So si mama ang nagdala ng pagkain sa akin with Mick, kasi gusto nila ako lumakas agad. After 2 days rest tinulungan ko na si mama sa pagluluto. Imagine si mama gunawa lahat pati pag-clean ng house lalo na mga bata madami mess. But nagtulong naman sila lahat, and mama do the final touch lang ika nga. Kaya yon. Apos nagwentuhan kami about sa hospital, and sa mga nakikita namin doon. Sabi ni Mick one day, pumasok siya sa room na akala niya andun ako. Tapos pagbukas niya sa roon nakikita niya may mga tao nag-iyakan yung and all. Abangan ang susunod na kabanata.